Pinatics, at ito naman po ang pag-usapan natin ngayon. Nako, etong si Ramil Madriaga parang ano na mga ka-Pinatics, meron ng last wish, no? Bago pa ipagorgor ni Sara Duterte. Parang ito mga kababayan ay meron ng mga kahilingan na gusto raw po niyang makita itong si Pebbles Talakera bago po maulihang lahat. Dahil parang nanganganib na nga po ang kanyang buhay, mga ka-Pinatics. Talagang ito po ay inaasahan niya na nagagawin ng lahat ng pamilya Duterte para mawala lang po, mga kababayan, sa landas nila itong si Ramil Madriaga. Meron pong sulat itong si Ramil Madriaga, mga kababayan, kay Mami Pebbles at nangangamusta. Sabi rito, kamusta po kayo, Ma'am Pebbles? Dalangin ko po ang inyong kaligtasan at maayos na kalagayan sa araw-araw. Sobrang nalungkot po ako nang hindi ko kayo nakita sa hearing noon April 14 sa Congress. Mabuti na lang po ay pinabasa sa akin ni Attorney Palad ang mensahe ninyo para sa akin, kaya bumalik po sa akin ang usapan natin na maging matapang at ipaglaban ko ang katotohanan. Nasabi ko na din po ang katotohanan na matagal ko na ang gustong ipaabot sa Kongreso na isang land grabber si Harry Roque, na protektado siya ni Sara Duterte at pareho silang traidor sa ating bayan dahil pareho silang nagsisilbi sa komunistang bansang China. Yan po, sabi ni Ramil Madriaga. Ano pa sabi niya? Nabanggit po sa akin ng isang dumalaw sa akin na miyembro ng ISIP Pilipinas ang tungkol sa mga patutsada sa aking sinumpang salaysay, tulad ng walang mall sa Lubao na meron bangko at sa loob, 2 cheque na peke at ang painting na sinabi ko na sa regalo ko kay Sara Duterte, ngunit hindi pala. Ayun, tama doon. Nagkamali talaga siya, inamin niya. Nagkamali po ako nang sinabi ko na sa loob ng bayan ng Lubao ang mall kung saan ako kumuha ng pera. Ang mall na tinutukoy ko po ay ang Robinson Star Mall sa San Fernando Lubao exit sa NLEX paggaling ng Maynila. Sabi niya pa rito, nakagawian ko na po namin tawaging Lubao exit ang lugar na yon. Doon po kami dumadaan sa dalawang beses kung pagpunta sa ISIP HQ sa Lubao. Mahirap basahin mga kababayan. Doon din po sa mall na iyon, namimili kami ng pang-ayuda. Hindi po ako gaanong pamilyar sa lugar, kaya tinawag ko na lang po na Lubao dahil doon po kami nag-exit mula sa NLEX papuntang Lubao. Ang Robinson Mall, Star Mall, lang po ang nagsilbi o nag-iisang mall na alam ko sa lugar na iyon bukod sa SM na may layo lamang na 10 to 11 kilometro papuntang Lubao Town. Nasa loob po ang Star Mall, Robinson, ang bangko na Robinson Bank na sa pagkakaalam ko ay gustong bilhin ni FPRRD. Ang cheque naman po ay ebidensya ko sa aking inilahad tungkol sa destabilization plan. Sorry. Hindi nyo pala nakikita. Ni PRRD at ang plano nilang patahimikan ako para huwag magsalita tungkol sa Pogo, land grabbing at sightings ng isang submarine at maraming PLX, uniform military personnel. Gusto po nila akong kasuhan ng economic sabotage syndicated stapa na walang piyansa. No bail. Alam ko po na sa pag ibinalik ko po ang 2 cheque na meron nang na-aaresto sa akin, kaya ibinalik ko po ang cheque at kinuhanan ko na lang ng larawan. Hindi po sila nagtagumpay na ipakulong ako gamit ang 2 cheque. Ito na yung iblinag, mga ka-Pinatics, nung nakaraan ng kaibigan ko, ni JDB. Actually, tamang-tama. Saktong-sakto yung kanyang analysis dito. Na yung 2 cheque na yon na sinasabi ay pain yun kay Ramil Madriaga para siya po ay makulong na.
na siya po mga ka-GP Natics ay gagawin nilang sakripisyo. Iba pa yung kaso na nakulong siya dahil sa mga ipinail na case ni Harry Roque. Mga kababayan, ito, yung dalawang cheque na yan, hinala ko na rin yan. Na talagang ito ay isa sa mga plano ni Digong Duterte na ilaglag niya na si Ramil Madriaga. No, kaya ang ginawa niya diyan, kinuhanan niya na lang ng litrato, hindi niya ibinalik. Ilang buwan lang po ang lumipas ay kinasuhan naman po nila ako ng kidnapping. Nila Harry Roque nga. Lahat ng nasa salaysay ko dahil naniniwala po ako na meron magtitistigo para patunayan ang aking salaysay. Naniniwala din po ako na meron video recording na makukuha mula sa CCTV sa DepEd or Department of Education, Ombudsman at bar sa Timog Morato bilang seguridad, lisensyadong security professional at security practitioner. Alam ko po na kaya na mga store o mag-retain ng data na mga CCTV recording machine na hanggang 5 to 7 years naman sa USA at Europe. Ang iPhone 10 ko po ay nasa korte ngayon na naglalaman din ng mga larawan, pag-uusap o chat na magpapatunay na meron akong transpo at service. Meron noong December 20, 2022. Kasi yan mga kababayan, dinidinay po yan ng may-ari ng bar. Ni sino to, yung Chico, 'di ba? Nakakulong po ako at mahigpit po na ipinagbabawal ang cellphone dito kaya hindi po ako makakuha ng karagdagang ebidensya. Sana po ay magkita po tayo muli, Madam Pebbles, bago po ako mapatay ng mga Duterte at ng kanilang mga tagasunod. Mga ka-GP Natics, no? Grabe yung hiling, mga kababayan dito ni Ramil Madriaga. Nasa dulo, no? Iyon ang kanyang huling kahilingan no? Magkita man lang talaga sila ni Pebbles, mga ka-GP Natics, bago po daw siya mapatay ni Sara Duterte at ang mga tagasunod nito. Alam naman natin, kung babalikan lang natin yung history, mga ka-GP Natics, ng kanilang ama, 'di ba? Maging si Sara Duterte ay pinapangalanan din nila Las Cañas, nila Bato-Bato. Talagang matindi yung ginagawa nila to. Kayang-kaya po nila, mga kababayan, na magpagurgur ng isang tao kung gugustuhin nila. Nagkataon lang talaga na ngayon po, ang social media, ang mga media, ang mga law enforcement ay nakatutok po sa issue na ni Ramil Madriaga. Kaya hindi po nila basta-basta magalaw. Pero pag tayo ay nakalimot, no? Kapag hindi na po mainit yan, baka may mangyaring masama kay Ramil Madriaga. So yun po ang kanyang sinasabi dito, mga kababayan. Baka marami pa siyang gustong sabihin kay Pebbles Talakera, kay Mami Pebbles. Kaya po ganito ang kanyang mangyari. Parang feeling ko nga si Ramil Madriaga handa na sa pwedeng mangyari sa kanya if ever. Ang importante sa kanya, mga ka-GP Natics, ay naisiwalat niya po ang kanyang mga nalalaman, ang katotohanan na hindi na pwedeng itago ng mga Duterte, ni Sara Duterte at ang kanyang mga minions. No? Nabasag sila ng gusto. Talagang nagulantang, talagang bomba, na parang bomba na sumabog nung ito ay nagsalita po sa kamera, mga ka-GP Natics. So sana naman, no? Mabigyan po talaga ng hustisya itong si Ramil Madriaga. Pero sabi niya nga mga kababayan, handa niyang harapin lahat ng mga kaso laban sa kanya. Dahil wala naman siyang kasalanan. No? Naniniwala siya na tatakbo talaga ng maayos ang batas natin, mga kababayan, laban sa mga gawa-gawang kidnapping cases na ipinail nitong sila Harry Roque, mga ka-GP Natics, laban po sa kanya. Kaya lang nakakaawa si Ramil Madriaga, no? Ang point natin dito, bilang isang mamamayan, bilang tao, mahirap talaga na kumapit sa mga Duterte. Bakit kanyo? Yung akala mo na ikaw ay nakapatong na sa ibabaw ng kalabaw, nakahiga ka na sa pera,
na meron ka ng proteksyon dahil mga kababayan, nagsisilbi ka sa mga Duterte, hindi mo alam, no? Pagdating ng panahon na wala ka ng pakinabang at kapag ang pinag-uusapan na dito, sino ang mas matimbang? 'Di ba? Sino ang mas maraming alam? Yung mas konti, yun ang dihado. Isasakripisyo na. Kasi bakit? Si Harry Roque, 'di ba nanghingi po ng tulong itong si Ramil Madriaga? Nasabi nga niya kahit papano sana nilay lang yung hands, ginalaw man lang yung daliri ni Ma'am BP Sara Duterte laban kay Harry Roque. Kaya lang hindi 'Di ba? Ako pa yung kinasuhan. Ako pa yung kinasuhan ng kidnapping. Dahil daw pag kinalaban mo si Harry Roque, para mo na daw kinalaban ang mga Duterte. So sa madaling sabi, mga kababayan, between the two, 'di ba? Mas mahalaga si Harry Roque kasi mas maraming alam si Harry Roque kaysa kay Ramil Madriaga. Yan ang pinakapunto natin. Yan ang aral na makukuha natin. Kaya yung mga bayaran, yung mga bayaran ng mga vlogger diyan, yung mga tagasunod ng mga Duterte, darating ang panahon, kayo naman ang ilalaglag. Darating ang panahon, nasasambulat ang lahat. Kung ngayon, nagsasawa kayo, kung sa ngayon, ini-enjoy nyo na mayroon kayong mga perang natatanggap monthly. Kung ngayon, no, nagpapakasasa kayo sa kinang buhay dahil meron kayong natatanggap, pagdating ng panahon, sisingilin din kayo. At hindi nyo na mai-enjoy ang mga tinatamasa nyo ngayon. Pagdating ng panahon, pamilya nyo ang kawawa. 'Di ba? Yung mga natatanggap nyo na yan, ang mangyayari dyan, mauubos lang yan. 'Di ba? Syempre mga kababayan, pagpatay ka na, gagastusin lang yan sa burol mo, sa pampalibing mo, 'di ba? At kung saan-saan. Kung lalaki ka, baka yung asawa mo asawahin na ng iba. 'Di ba? Kawawa naman. Yung mga anak mo imbes na makakapag-aral lang maayos, hindi na makakapag-aral lang maayos dahil wala ka na eh. Hindi mo na matutunghayan ang kanilang mga paglaki, pagtatapos, o hindi mo na matutunghayan na magkaroon ka ng apo, magkaroon ng pamilya, yung mga anak mo. Pagsisihan nyo. Kaya habang maaga, no? Mag-isip-isip na kayo. Habang maaga, dapat alam nyo na. Ang mga politiko, no? Content lang yan. Ang mga politiko hindi pinapanginoon. Ang mga politiko, mga kababayan, they come and go. They come and go. So dapat yung mga politiko na yan, pang-content lang talaga natin. No? Kung magandang ginagawa, palakpakan. Kapag mali, di birahin. Di ba?